Alam po natin, alam po ninyo, akin lang ho dito yung bilang tulay po ninyo ng mga impormasyon sa nangyayari sa ating bansa, sa isyong politika at iba pa. Pero tayo naman po, huwag nating kakalimutan, tayong lahat ay Pilipino. Tayo dapat ay nagkakaisa. Ang Pilipino, saan man ang paniniwalang pampolitika, Pilipino pa rin na dapat nagmamalasakit dito sa ating bansa. Mangibabaw sana ang pagmamalasakit, huwag personal at huwag pa kung anong bagay. Kasi anuman po ang mangyari sa Pilipinas, sa ating bayan, ay tayo pa rin po ang maaapektuhan. Dahil lang sa politika, dahil lang sa kung anong issue. Okay? Kaya nga, ito na nga po yung ating title. Duterte Camp versus Marcos Administration, pansamantala lang ba? So, kaya ho tinatanong natin, pansamantala lang ba ito? Ang init na ito? Okay, yan po yung ating pag-uusapan. Okay, kailangan tayo po, kayo mga nanonood ng live, dito sa aking mga channel, ating pong ibukas ang ating kaisipan. Huwag nating haluan na tayo ay para lang sa isang pamilya o sa administrasyon. Kailangan ang ating tingnan ay ano ang mabuti. Paano ang kalagayan ng bansa? Ating pagmalasakitan, mahalin at atin pong tingnan ang paano ang bansa natin sa darating na mga panahon? Paano ang kabataan? Hindi lang yan ngayon. Kasi ngayon, ang mga politiko, temporary lang naman lahat. At ang mga politiko, lahat yan may mga limitasyon. Ang mamamayang Pilipino, continuous mamamayang Pilipino, na siyang Pilipinas, siyang may-ari, siyang mamamayan, ang pamahalaan. Ayan po, huwag natin kakalimutan yan. Diba? Malinaw po na ngayon ay napakainit at lalo pang umiinit. Pero sa akin pong opinion at analysis sa isyong ito, okay? Huwag naman kayo magagalit conforme sa inyong, kung ano man inyong political na paniniwala. Lahat ito po ay pansamantala lang. Okay? Kaya nga tinatanong ko, pansamantala lang ba? Ako mismo, ang tingin ko pansamantala lang. Lalo na po ngayon, natapat kasi sa kampanya. Natapat po na tayo ay mag-i-eleksyon. Alam naman natin dito sa ating bansa, ang elections talagang matindi. Talagang kahit walang ganitong issue ng Duterte, Marcos, ang eleksyon, sa kahit anong eleksyon, mga barangay, mga local o national, ay masyadong mainit sa ang politika sa Pilipinas. Naging ano na kasi itong politika sa Pilipinas eh. Laging nahahaluan ng personalan, nahahaluan ng mga paninira, nahahaluan ng kung ano-ano pa mga bagay. Nawawala na kung ano ang layunin ng political exercise o ng eleksyon. At gaano kahalaga ang eleksyon, gaano din kahalaga ang pagpili ng tamang kandidato para sa magandang buhay. Yun po yun eh. Nawawala na yun. Ngayon, lalong lumala yung problema because meron ng Duterte, Marcos, Duterte Camp at saka Marcos Administration, kasama na yung mga followers, na nagkaroon po ng matinding tunggali or hindi pagkakaunawaan or sabihin ko na may hindi naman labanan kung hindi ho talagang nahati, nagkanya-kanya. Because si dating Pangulong Duterte po ay nakakulong at nakakulong ngayon sa ICC. Ngayon po ay panahon ng kampanya. Mag-i-eleksyon tayo sa Mayo. So kaya ho lalong uminit, ginamit. Okay? Nagamit. Okay? Ginamit at nagamit ang isyong ito ng mga politiko, ng political party. Okay? Kaya yung, kung ano man yung galit ng mga mamamayan, yung pro-Duterte, ginagatungan pa ng mga politiko. Di ba? Kinakargahan pa ng mga politiko, kaya lalong uminit. Kaya nga po, di ba, ang mga DDS po, gullible sila. Kaya ang mga politiko nakakampi ni Digong, mga vlogger, mga personalidad na mga pro-Duterte, hindi nila alam na the more silang nagiging mapusok sa pagtatanggol kay Digong, ang nangyayari, lalong nadidiin si Digong. Katulad po nito, sinugod po ng mga DDS yung LinkedIn account ng isa sa mga sa mga judge. At ito pong LinkedIn account na to ngayon ay deactivated na dahil ang dami pong sumugod doon ng mga DDS pro Duterte na mga comment ng kung ano-ano na mga hindi magaganda laban dito kay Mutok ba yan? Mutok. Ayan.
Ngayon, dahil nga po alam natin na marami pong warriors ang Duterte, mga keyboard warriors, di ba? Akala nila, ikinagaling nila yung pambabash dito sa isang judge. Pupunta sila dun sa Facebook account, kung ano-ano mga i-comment nila, question nila itong judge, hindi nila alam ang napapasama si Digong. At lalo lamang pinapakita nitong mga pro Duterte na ito, keyboard warriors, na kailangan talaga si Digong na doon litisin sa ICC. Bakit? Napakamakapangyarihan at napakakukulit, mga mga bulag, ang mga bulag sa paghanga kay Digong ang kanyang mga followers. At maaari na mas matindi ang mga magiging gulo kung sakali nasa Pilipinas litisin si Digong. Eto nga po yung sabi ni Conti. Sabi po nitong si ICC accredited lawyer attorney Joel Butuyan. Ayan. Yun yung hindi pala si Conti, yung pong dati po siyang ICC accredited lawyer. Sabi po nito, it's going to affect the judge especially on the issue of interim release because makikita ng judge na sobrang powerful ng force ng Duterte camp dahil hanggang sa ICC pwede sila i-bully, i-harass, and i-attempt na manipulate. Ayan. Hindi pala si Conti, yung pala ICC accredited lawyer, attorney Joel Butuyan. Ito, CDN Digital, nakalagay naman dito, supporters of former President Duterte are spamming ICC judge posts which may backfire, said ICC Counsel Cristina Conti on Sunday. Ayan. Yan po ang sagot. Ang kukulit nitong mga to Actually, yung mga ginagawa nila, wala nang magagawa. Kahit nga Supreme Court, walang magagawa. Kaya nga nagpe-fake news na lang yung iba. Sinasabi, si Digong umuwi na, pauwi na daw, inaayos na lang daw yung mga papeles. Pumirma na daw ang Amerika, hinihintay na lang daw yung pirma ng China para daw mai-release na daw si Digong. Kahit po Supreme Court natin, kahit iutos pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit na iutos pa ni Trump, ni Xi Jinping, na pakawalan si Digong, malabo na po. Kaya sa fake news na lang, kumakapit itong mga pro-Duterte. Napakarami pong fake news ngayon. Napakarami po. Ngayon, ayan, di ba? Kinukulit nila yung judge. Akala nila, kumbaga parang naging magaling sila sa ginagawa nila na yun. Akala nila sila ang pinaka-the best na defender ni Digong dahil po sa pagko-comment nila doon sa Facebook page ng isa sa mga judge ng ICC. Hindi nila alam. Si Digong ang mapapasama dyan. Dahil makikita po ng mga judge na, talaga palang yung mga supporter pala nito. At marami pala tong follower. Saka eto pala, nang mamanipulate at mga bully. Biruin mo, judge ng ICC, binubuli. Diba? Kaya maiisip nun, naku, ako nga judge lang ako ng ICC, binubuli ako, hindi naman ako Pilipino Dinemanda lang naman sa amin dito sa ICC si Digong. Ibig sabihin pala talagang delikado pala talaga tong grupo na to. Ayan na, diba? Si Digong ang napapasama. Pero wala naman po tayong magagawa na dyan sa kasong yan. Under control na ng ICC, International Criminal Court. Walang magagawa ang Philippine government dyan. Okay? Hindi ho pwedeng sabihin ng Philippine government pakawalan ng ICC si dating Pangulong Duterte kasi wala na tayong jurisdiction doon. Ang magagawa lang ng ating pamahalaan ay tulungan si dating Pangulong Marcos at tiyakin ang dating Pangulong Duterte at tiyakin ang kanyang kalusugan at kalagayan doon. At yun naman ang ginagawa dahil yung ambassador natin dyan sa Netherlands, dyan sa Europe, ayan ho yung kanilang ginagawa ngayon. Kasi yun naman talaga ang mandato ng Department of Foreign Affairs at ang mag-i-implement niyan, ang mga ambassador, consul general, kung saan man sa buong mundo, ang kapakanan ng Pilipino sa abroad. Ano man po ang kalagayan, ano man ang antas ng buhay,
Ano man po at kahit sinong pamilya, basta Pilipino, obligasyon ng Philippine government through Department of Foreign Affairs, ambassador at saka consul generals sa kung saan lugar sa buong mundo, pangalagaan, proteksyonan ang Pilipino. Kung anong kailangan ito. Walang issue dyan na kalaban sa politika ay hindi tutulungan. May mga kaso hindi tutulungan, hindi po. Pero hindi pwedeng mang-impluensya, hindi pwedeng makialam, lalo na ho kung ang kaso nga ay nasa korte na, katulad ng dating Pangulong Duterte, wala akong pwedeng magawa dyan ang Department of Foreign Affairs, mga ambassador at saka yung mga consulate office o consulate general, kung ano man sinong mga nandyan. Kung hindi, i-monitor lang at ibigay ang pangailangan ng dating Pangulo. Hindi lang ang dating Pangulo, kahit pangkaraniwang Pilipino. Kasi ang mandato, under the law, ang trabaho ng DFA, pangalagaan ang kahit na anong antas ng buhay ng mga Pilipino sa abroad. Yun ang kaya nga parte yan, hindi lang yung, kasi extension niya ng Office of the President. Ha? Siya yung nagpapatupad ng, ang tawag ito, foreign policy. At ang chairman ng foreign policy ay ang Pangulong Marcos. Kung anong implement ng kahit na sinong Pangulo ng ating bansa, ang policy niya, ang implementation through Department of Foreign Affairs. Kaya yun ang obligasyon. At sa ngayon, nakikita ko, hindi naman nagpapabaya yung ating ambassador, ang DFA, sa kung anong pangailangan ni Duterte doon sa ICC. Minomonitor nila, katunayan ng unang araw Sila nga yung bumili at nagbigay ng mga damit. Yung mga gamit para ho sa, kasi winter doon, malamig. Lahat ng panlamig, lahat ng kailangan niya, ang nag-provide niyan, DFA. At yung consul's office doon sa Netherlands. Pati yung mga abogado at yung mga nandun ho na bigla ang napunta ron, kasama yan na tinulungan. Yun lang po magagawa Kung ang panawagan ng mga politiko at supporters ng politiko dahil galit sila, nagpabaya ang Marcos administration, isinubo ng Marcos administration, abay medyo kakaiba na po yan. Kasi yung pinag-usapan dito ay court order. Kahit hindi tayo, yan naman naliwanag na, kahit hindi na tayo member ng International Criminal Court, pero dahil nga po ang ginamit ng ICC ay Interpol na tayo ay kung saan ay tayo ay member ng Interpol, halos 100 bansa sa buong mundo member ng Interpol dahil napakahalaga ng papel ng Interpol. Nakakatulong yan sa mga paghahanap sa mga wanted person. Kung Pilipino nagtatago sa abroad, sila'y nakakahuli, sila'y mahuhuli at ituturo over sa Philippine government. Kung yung ibang mga bansa, ibang lahi, nagtatago sa Pilipinas at may mga kaso doon sa kung saan sila nang galing, ang Interpol dito ang huhuli, ito turn over sa kanila. Yun po yung layunin ng Interpol. Okay? So, dahil ginamit ng ICC ang Interpol para ho doon sa warrant of arrest, lumalabas na po naman na hindi naman fake yung warrant of arrest. Totoo dahil inamin na po ng ICC doon sa pre-trial na talagang merong warrant of arrest. Talagang legal yung paglalabas ng warrant of arrest. Dito lang ho na politika na para bang harassment, pinapalabas, or mali ang ginawa ng Philippine government dahil ipinatupad ang warrant of arrest. Hindi nga po makakatanggi dyan ang gobyerno. Dahil tayo ay malaki ang pangailangan at malaki rin ang tulong na nagagawa ng Interpol sa Pilipinas. Kahit pa ng panahon ni Duterte, kahit ng panahon ni Gloria, panahon ng mga Aquino at lahat ng mga nakaraang gobyerno, matagal na po tayo member ng Interpol. Okay? Ngayon lang uminit ito because Duterte yung pinag-uusapan. Eto na naman, si Miguel Dea. Alam nyo, eto si Miguel Dea, dapat dito hindi na to pinagsasalita, dapat dito hindi na to ini-interview alam niyo po kung bakit? Puro fake news ang lumalabas sa bibig. Dapat ito, kastiguin to ng ICC sa paggawa ng mga fake news sa kanila Pwede kaya yon na may magreklamo? Kasi itong si Miguel Dea, nandiyan siya sa The Hague, at siya ang abogado ni Digong na kasama doon sa unang pagharap. Tapos, ito po ang kanyang sinabi sa isang interview. Kahapon lang po ito. Moral. Wala mo ng interview. Except wala pa rin siyang warrant, wala pa rin charges hanggang ngayon. Paano kami makapag-usap? Ano ba yan? Hindi natin alam kung itong si Miguel Dea, ano ba to? Obo ba to? Ingot. Diba? Siya yung humarap doon sa ICC kasama ni Digong, binasa kung ano yung kaso ni Digong,
Tapos sasabihin niya, wala pa ring warrant, wala pa ring charges. Diba? Ano ba to si Medialdea? Alam niyo sa totoo lang, ang daming nagko-comment po sa akin sa mga video ko dito. Dapat si Medialdea sisantihin, wag daw gawing abogado ni Digong diyan sa ICC. Kasi ito daw magpapahama kay Digong. Ito daw magpapatalo, isa sa mga dahilan ng pagkatalo diyan sa kaso ni Digong sa ICC. Kasi kita niyo ha, alam nating lahat eh. Napanood natin nga eh, yung ICC hearing ni Digong eh. Diba, ilang beses nang sinasabi kung ano yung kanyang kaso. Tapos pagdating kay Medialdea, wala pa rin siyang warrant, wala pa rin siyang charges, paano kami makapag-usap, ano ba yan? Diba, ano ba akala ni Medialdea? Walang nanonood sa kanya doon. Hindi natin napapanood kung ano ang nangyari doon sa ICC hearing, di ba? Ay, naku, si Santino na yan. Matatalo si Digong dahil dyan. Na nagkaroon ng warrant of arrest. Unang-una, tinanggap na naman ni Duterte kung anong mangyayari sa kanya. Nanawagan na nga siya na huwag kayong mag-alala. Okay naman siya. Di ba? Balikan ko. Kaya umiinit ito, ginamit na sa politika. Yung mga politiko, kandidato, anuman sektor ngayon, hindi lang mga DDS candidate, pati yung ibang kandidato, sinakyan itong isyong ito. Kasi para pag-usapan sila for publicity or galitin nila ang bayan. Pero dapat ang mga mamamayang Pilipino, anuman ang ating paniniwala, huwag nating kalimutang Pilipino rin tayo. Pilipino pa rin at atin itong bansang ito dapat pagmalasakitan. Hindi pwedeng lagi na lang sinisiraan. Hindi pwedeng lagi na lang ang dating inagre-recruit kayo, ang dating ay parang inciting to sedition, may pagka-rebellion. Lahat ng bagay nasa pribadong buhay o nasa gobyerno o simpleng mamamayan, lahat ng pagsubok, huwag mo sasabayan ng emosyon. Huwag niyong sasabayan ng matinding galit o anumang pagkagalit natin sa kung anumang problema. Kasi pag yung hamon, challenge sa buhay natin, okay, hinaluan mo ng personal, hinaluan mo ng galit, lalaki yun. Ganon din sa pamahalaan. Kaya nga, ang tanong ko, ito ba'y temporary lang? Ay aking paniniwala, temporary lang. Umiinit nga dahil mag-i-eleksyon. Election day kasi. Campaign na kampanya po talaga eh. At walang gagawin ng mga politiko kung hindi sakyan ito para sila'y pag-usapan. Hindi gagawin ng politiko ng mga kandidato na manahimik sa isyong ito dahil hindi sila makikilala. So ginamit. Yung Duterte at Marcos administration, yan ang pinag-uusapan ngayon ng mga politiko for information, for publicity. Yun po yung masakit. Pero ganun ang buhay politika, wala tayong magagawa. Kaya po ang aking mga channel, ito Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV, kaya kung pinagsabay ko na mag-live tayo ngayong umaga, ay aking may paliwanag ito. Sana ho naintindihan po ninyo. Okay? Kung ano man ang sinasabi ng mga tao na sila ay dahil may galit, huwag na ninyong dagdagan ng sarili pa rin yung galit. Pero hindi ko naman ipinagbabawal na kayo ay maniwala o hindi doon sa inyong mga naririnig na mga balita or mga speaker na inyong nadidinig sa mga political rally. Pero huwag niyong kalimutan naman, huwag niyong din kalimutan na bansa natin ang pwedeng masira. Pag tayo nagpadala sa galit ng politiko, ang ating mga anak at ang ating pamilya ang maaapektuhan din kapag lumala ang sitwasyon. Kasi dapat hindi nawawala yung pagmamahal, malasakit, sakripisyo para sa bayan, para sa gobyerno. Kasi ang gobyerno, tayo yun. Tayo yung mga Pilipino. Yung mga nandyan, lahat yan temporary lang. Si Pangulong Marcos sa ilalim ng saligang batas hanggang 2028 lang. Di ba? Yun po yun. Pero siyempre, naintindihan ko rin na yung iba gusto nilang palitan na ngayon. Gusto nilang pabagsakin o kung ano man kailang plano. O, di ba? Ayun ginagawa nila. Pero paano yung batas? Paano yung kapangyarihan kung paano naman napunta si Marcos sa gobyerno? Nagkaroon ng eleksyon. Katulad ni Sara Duterte. Kaya siya naging vice president, inihalal ng taong bayan. Si Marcos, inihalal din ng taong bayan. Naghati na lang sila, naghiwalay na, kaya ako nagkakaganito. Di ba? Yun ho yung okay? At saka kung pag-uusapan ay korupsyon o lahat, kasi alam nyo ganito ang batas, okay?
ang batas, laging nandyan, local or national. Sino man po ang ating presidente, hindi pwedeng hindi lalabag sa batas na yan. Hindi pwedeng hindi susunod sa mga batas na yan. At hindi naman pwede na walang masasaktan pag pinatupad ang batas. Kasi yung ultimo mga batas natin, pag pinatupad mo, mayroong sektor na makikinabang, may sektor na maaapektuhan. Yun nga lang po, mahirap po talagang paliwanagan itong ating mga kababayan na sumusuporta kay Digong. Kahit anong paliwanag natin dyan, sarado na isip nila eh. Talagang kagustuhan lamang nila ay mapalaya si Digong, mapauwi ng ating bansa. Pero yun po ay napakalabo ng mangyari. 'Di ba? So ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang kanilang sinisisi, ang ating Pangulong Bongbong Marcos minumura, inaalipusta, talagang napakarami po nga mga below the belt na mga statement para kay PBBM. Etong si Baste, 'di ba? Nagsalita ng hindi maganda, minura ang ating pangulo, si Sara kung ano-ano sinasabi sa ating gobyerno. Si Kitty, 'di ba? Nakita niyo naman, talagang grabe ang pambabati ko sa gobyerno, pati kay General Torre, pati itong kinakasama ni FPRRD, si Hanilet, 'di ba? Grabe din ang mga salita pagbati ko sa ating gobyerno. Pero, 'di ba? Nai-vlog ko na po ito kanina patungkol po kay Sian Gasa. Sinabi ni Sian Gasa na merong isang anak na nakialam at pinauwi si Digong dito sa Pilipinas kahit po meron na itong warrant of arrest. Kahit na alam na. Pero ang sabi daw, umuwi ka kasi masisira tayo sa mga supporter. Masisira tayo sa mga Pilipino at maapektuhan ang eleksyon 2025, yung mga senatoriables mo at yung isang malaking laban nila sa 2028. So ang hula ko po dyan, yung anak na nagkanulo kay Digong ay si Sara Duterte. Actually, wala naman talagang dapat isisi kay PBBM eh. Wala talaga. Kahit si Bato de la Rosa, alam niya na walang magagawa si PBBM. Kahit si Digong, alam niya, walang magagawa si PBBM kung hindi sumunod sa Interpol. Dahil tayo nga po ay signatory ng Interpol. 'Di ba? Pero ngayon, ang ginagawa po nila para po matwist ang mga pangyayari na ang may kasalanan ng pagkakahuli kay Digong na pwede naman palang avoidable, sabi nga ni Sian Gasa, pwedeng i-evade, pwedeng tumakas si Digong at hindi na umuwi ng Pilipinas, ay ang isa sa kanya mga anak. At yun nga po, ang hula ko ay si Sara. So ngayon, nililihis nila ang tunay na issue. Pinauwi ni Sara ang kanyang tatay para sa kapakanan ng politika. So anong klaseng mga mga anak to, 'di ba? Ngayon lang tayo nakadinig ng pamilya ng mga politiko na ang anak ay ipagkakanulo ang kanyang ama for the sake of politics, 'di ba? Kasi kung ako po nasa kalagayan nitong mga Duterte, anak ako ni Duterte, magmamatigas na ako. Pupuntahan ko ang tatay ko sa Hong Kong, sasabihin ko, huwag kang umuwi. Kahit anong mangyari, diyan ka lang. China, Hong Kong, Taiwan, kung saan ka mang bansa nakukuha ng asylum, diyan ka lang, susustentuhan ka namin. Kami na bahala dito sa Pilipinas, huwag ka lang makulong. Gagawin namin ang lahat na huwag ka lang mahuli ng Interpol. Kaya lang, ang nangyari po, kabaliktaran. Pinauwi para po magmukhang martir si Digong, para magmukhang kawawang-kawawa sa kanyang mga supporter at galitin ang mga kababayan natin at lumabas na sa EDSA. Kaya pala ang panawagan ni Harry Roque, lumabas na sa EDSA. Pumunta na sa EDSA. Kasi kawawang-kawawa si Digong. Pero hindi natin alam na ito palang mismong mga anak ni Digong ang siyang nagkanulo. Isa sa mga anak ni Digong ang nagkanulo para po maabot ni Digong ang ganitong sitwasyon, 'di ba? So, 'yan po yung ating napagtanto na talagang ang mga eto pong pamilya ni Digong ay ano po talaga yung hindi sila typical na pamilya, talagang nabubuhay sila sa pamumulitika, nabubuhay sila sa
ano tawag dito, yung mga drama, fake news, nabubuhay sila sa mga propaganda, 'di ba? So, ayun ang nangyari. Si Digong nandoon sa ICC, maaring maganda man ang kanyang higaan, maayos ang kanyang pinaglalagakan, pero 'di ba? Wala siyang kasama doon. Samantalang yung mga anak niya nandito sa Pilipinas, masaya, yung pamilya niya, 'di ba? Ayos ang buhay, kahit na anong mangyari, safe na, 'di ba? Pero si Digong andun. Siya ang nagbabayad. Siya ang kumbaga nasa hindi magandang sitwasyon dahil sa isa sa kanyang mga anak. So sa mga DDEBs, dapat niyong malaman kung sino ang isang anak ni Digong na nagkanulo sa kanya. Dahil ito ang dahilan kung bakit nakulong si Digong. Huwag niyong isisi kay PBBM. Kasi kaya naman palang i-avoid, kayang pigilan, kayang hindi na makulong si Digong at kumuha ng asylum doon sa China. Pero pinauwi ng isang anak. Wala tayong magagawa. Yun ang pamilya nila di ba? Ang hula ko nga, si Sara, mahal naman ni Digong si Sara, kaya umuwi. So, wala tayong magagawa. Father's love. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, Sir Mike Abe. Thank you sa video mo. Salamat po. At ingat po kayo palagi. Momo chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.